Ave Maria Purísima, sin pecado concebido, Ave Maria sin Purísima, pecado concebido, Ave Maria Purísima, sin pecado concebido. sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ng mahal na Ina. Amen. Ang Santa Misa ng Iglesia Apostolika Katolika Pilipina na magiging daluyan ng mga espiritual at material na mga biyaya at pagpapala mula sa tatlong persona ng Diyos. Dito natin natatanggap ang pagkain nagbibigay buhay ng mga ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katawan at dugo niya. Sa makatuwid, ito ang tanging paraan upang tayo'y manatili sa Panginoong Hesukristo at siya sa atin. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ngayon ay nasa ika-21 ng linggo sa karaniwang panahon. Ang banal na pagdiriwang na ito ay niaalay po natin para sa pasasalamat ni na Apo Leticia and family, Apo Paulita and family, Apo Jubencio and family, Reyna Illumina and family, Haring Solomon and family, Apo Juanito and family, Apo Lucio and family, Apo Angeli and family, Apo Soledad and family, Apo Pelomina and family, Nanay Rustica and family, Apo Susana and family. Ganun din po, alay panalangin para sa death anniversary ni Ludovico Arante Jr. and Rapi Arante. Alay panalangin din po para sa kagalingan nila Peter Ferrer, Annalisa Patimo, Carmelita Padlan, Jefferson Patimo. Ganun din po para sa mga kaluluwa nila Antonio Cipriano Ferrer and Danilo Cipriano Ferrer Sr. Ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina na ipinatatag ng mahal na Iko at kumakatawan sa tatlong persona ng Diyos ay humihikayat sa lahat upang ipagbunyi ang kanilang paghahari sa bagong langit at lupa. Idalangin po natin sa banal na pagdiriwang na ito at ang ating mga mithiin sa buhay. Sa banal na pagdiriwang na ito ay pamumunahan tayo ng lingkod ng Panginoon na si Monsignor Faustino Agustin Quinsayas upang tayo ay patuloy na iugnay sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pambungad na awit.
Ave Maria Purissima, sin pecado concebido, Ave Maria Purissima, sin pecado concebido, Ave Maria Purissima. sin pecado concebido. Aming Inang Diyos na kalinis-linisan, Na ipinaglihi ng walang bahid dungis kasalanan. Amen. tayo nagkatipon sa hapong ito upang pagdiwang natin ang banal na Santa Misa. Sa pangalan ng Santisima Trinidad, tatlong persona ng Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Mahal na Ina. Amen. Ang biyaya at liwanag ng Diyos Ama, ang mahal na Ingkong, ang pag-ibig ng Diyos Anak at ng Mahal na Ina ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid, ang tubig at asin na ito ay gagamitin upang ipagunita sa atin ang binyag. Hilingin natin sa Mahal na Ingkong ang Espiritu ng Diyos na bendisyonan ito upang linisin ang ating puso at kaluluwa. O Diyos naming Panginoon, ang biyaya ng inyong tubig at asin ay pumapawi ng aming mga kasalanan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hinihiling po namin na basbasan mo po ang tubig at asin na ito upang manatili kami sa inyong biyaya kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina na aming Panginoon, nagpapala at maghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Christus Vincent, Christus Regnat, Christus Christus Emperat, Christus Vincent, Christus Regnat, Christus Christus Emperat. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng ministeryo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, aminin at pagsisihan ng ating mga kasalanan, humingi ng lakas at kapatawaran upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito. Ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa iyo, kapangyarihan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y nagkasala sa isip, salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko kay Maria Santissima, ang ina ng lahat, nakikita at di nakikita, kasama ng mga buntala, anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon.
luwalhati sa Diyos Ama, luwalhati sa Diyos Anak, luwalhati sa Diyos Ina, luwalhati sa lahat.
Manalangin tayo, mahal na Ingkong na makapangyarihan. Kayo po ang pumapatnubay sa lahat at nagbigay ng buhay sa inyong sambayanan. Kayo po ang bukal ng lahat ng mga biyaya at pagpapala, na sa lahat ng oras at sandali ay aming makamit. Maramati mo pong Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Marapatin mo pong ang mga naririto at nakikisa sa banal na Santa Misang ito ay mapuspos ng iyong mga biyaya at kagalingan. Inihiling po namin ang lahat ng ito, alang-alang sa pagka-Diyos, Ama po ninyo, kasama ng Diyos Anak at mahal na Ina, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay maupo upang makinig sa mga salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon kay Sabna, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipiningid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating pong itutugon. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyo ko at gagalak. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Tugon po. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon po. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay, kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon po. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap.
Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarong ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malilip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat para sa pagbibigay galang sa pagbasa ng banal na Ebanghelyo ng mahal na Inko. Aleluya, aleluya. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Aleluya, aleluya, aleluya. Sumaatin ang Panginoon. Amen. Pagbasa sa banal ebanghelyo ng mahal na Ingkong. Luwalhati sa iyo, mahal na Inko. Inisin mo po, mahal na Ingkong, ang aking isipan, ang aking labi, ang aking puso upang maging karapat-dapat akong makinig sa mga banal mong mga salita. Aleluya, Aleluya. aleluya, Aleluya. 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 Ang aking pag-ibig at pagpapala, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat ng mga anak ng Diyos na naririto, winiwika ko, katotohanan kong winiwika, mapapalad kayo, sapagkat sa bagong Jerusalem ay nakatapak kayo. Hinahanap ng mga tao sa buong mundo kung nasaan ang bagong Jerusalem. Minarapat kong matupad ang nakalagay sa banal na kasulatan na kung saan maraming pulo-pulo doon sa dulong silangan ng Asya, doon gagawa at gaganap ang Espiritu Santo na magpapatawag sa ibang pangalan. Hindi matanggap ng tao, maging ng mga nangangalaga ng simbahang Romano-Katoliko, hindi nila matanggap ang salitang Ingkong. Ano ba ang salitang dapat gamitin? Kayo'y mga Pilipino. Ang lingwahe ninyo ay ipinakararangal ninyo na kayo'y Tagalog, Pilipinong-Pilipino. Kaya ang Espiritu Santo ay sa bansa ninyo gumanap, nagpatawag din
Akong Pilipino, nung araw, walang lolo, walang agwelo, ingkong at impo. Tama? Ngayon, nagkaroon kayo ng lolo kasi nagkaroon kayo ng mga kastilang bisita. Ang tawag sa kanila, mga impo at ingkong. At lola at lolo. Tama? Nanghihiram kayo ng lingwahe, pero ang lingwahe ninyo ay ingkong. Ang aking winiwika, hanapin ninyo sa banal na kasulatan, matatagpuan ninyo. Hindi ko rin mapipilit maging kaparian ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Roma, yon ang kanilang pananampalataya. Maliwanag ang winika ko na patotoo ng mga apostoles. Gusto ko mang iligtas kayo. Kung ayaw ninyo, walang magagawa ang Diyos. Gusto kong ipakilala ko sa madla na ang kaparian dito sa bansang Pilipinas ay dapat tanggapin ang lahat ng mga taong pumapasok sa aking simbahan. Hindi sila ang may-ari ng simbahan. Ang simbahan ay para sa lahat. Sino mang nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Kung sino mang pari o kardinal man ang hindi makatanggap sa mga anak ng Diyos, hindi ko rin tatanggapin sa aking kaluwalhatian. Humahatol sila, hahatulan din sila. Maliwanag na winika ko ng Santa Iglesia Katolika Apostolika ay iisa, subalit sa karamihan sa inyo, nagkaroon kayo ng Iglesia Katolika Apostolika Antioquia sapagkat sa Antioquia binuksan ng mga apostoles. Mayroon sa Moscow, sa Alexandria, at mayroon din sa Jerusalem. Yun ang pinagmulan sa Constantinopla. Ikalima ang Roma. Alam yan ng mga kaparian, ang inyong papa sa Roma. Kaya dapat sama-sama at maging sa sinasabi ninyong independiente, aglipay, yan ay tumatawag at kumikilala kay Maria sa inyong mahal na Birhen. Kasama ninyo yan. Protestante man, kasama ninyo dapat. Kaya minarapat kong ilagay sa isipan ng inyong papa sa Roma na magkaroon kayo ng tinatawag na Economical Council. Magsama-sama, lalo na sa panahon na ito. Wala kayong magiging katahimikan kung ang mga utak ng mga mahihinang iyan ay hindi magiging malinaw. Nakikita ninyo, inilalabas na ng dyablo kung ano ang ginagawa ng mga kaparian ng Roma, ng Romano. Yon ay di ko gusto. Ngunit sa bibig nila nagbubuhat na ang ingkong ay Antikristo. Tinuruan ko ba kayo na labanan ninyo ang simbahan? Ano ang wika ko? Murahin man kayo. Ayaw kayong tanggapin. Pumasok kayo sapagkat iyon ay tahanan ng Diyos. Kung marinig ninyo sila ng ganoon, huwag ninyong kagalitan. Wala kayong karapatan hatulan sila. Ang naisin ko'y tinatawagan ko mula noon kay Kristo sa inyong Panginoon na siyang tumubos ng inyong mga kasalanan. Anong winika niya sa niya? Akitin ninyo ang tao sa isang pananampalataya, Kristiyano Katoliko. Sabihin mang independiente, Kristiyano Katoliko, may Katoliko pa rin. Winika ko rin, hindi lahat ng nakaputi ay banal. Ang tunay na suma sa Diyos, ibigin mo ang kapwa mo, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Nagalit kayo pag kayo nagalit, pag nilayan ninyo, dapat bang manatili itong galit sa akin? Ang Diyos ay nagagalit, magpatawad ka, nariyan ang pag-ibig. Pero sabihin mong itong apo na ito, hindi ko babatiin habang ako'y nabubuhay. Hindi ka rin apo ng Kristo, hindi ka apo ng ingkong. Ang tunay na suma sa Diyos, sumusunod, marunong magtiis, anumang sakit na tinanggap mo, tiisin mo, unawain mo kung ganoon yung tao. Baka maaaring may problema,
hayaan mo na siya. Magbigay ka. Alin ang pagbibigay? Yung unawa, pag-ibig, forgive, and you shall be forgiven. Hindi ka magpatawad, hindi rin kita patatawarin. What you have done unto others, you have done unto me. Seek my kingdom and my righteousness, and everything shall be added unto you. Ang mahal na ingkong ay ang pangalan ng Diyos ng Israel na gumanap sa bansang Pilipinas, ayon sa hula ni Propeta Isaias. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa pulo ng mga dagat. Mga magulang ko at mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon, ang mahal na ingkong. Iluwalhati ka namin, mahal na ingkong, kasama ng Diyos Anak at ng mahal na Ina, magpas sa walang hanggan. Amen. Naway pawiin ng banal na salitang ito ang ating mga kasalanan at manatili tayo sa kabanalan. Amen. Maupo po tayong lahat at makinig sa homilya. Ave Maria Purissima, Simpikado kong si Bida. Ave Maria Purissima, Simpikado kong si Bida. Ave Maria Purissima. Simpikado kong si Bida. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ng ating mahal na Ina. Amen. Mapagpalang hapon po sa inyo at mapagpalang gabi po sa inyong lahat na nakikiisa sa ating pong online mass ngayon po sa hapong ito dito sa UK. Tayo po'y magpasalamat sa ating mahal na ingkong at ang ating mahal na ina sapagkat binigyan niya po tayo ng pagkakataon na magkasama-sama po ngayon sa online mass na ito upang ating papurihan ang Diyos na lumikha at higit sa lahat, tayo po ay humingi ng awa sa Kanya. Katotohanan po ang ating pong narinig na mabuting balita mula sa ating mahal na ingkong na ang bansang Pilipinas ay tunay niya pong pinili sapagkat ito po ay nakatala sa banal na kasulatan. Nadadating ang panahon, ang Diyos ng Israel sa dulo ng silangan na maraming pulo-pulo, doon gaganap ang Diyos at magpapatawag sa ibang pangalan. Kaya't nung natagpuan ng mahal na ingkong ang isang babaeng tunay na nagpakasakit, tunay na nagpakabanal, simula nung siya'y bata pa, at doon natagpuan niya ang matibay na luklukan na ito ang Santa Maria Virginia. Mapalad po tayo na mga tinatakan ng mahal na ingkong ng Diyos Espiritu Santo sa kaganapan ng Diyos sa kanyang kahuli-hulihang panahon, sapagkat tinanggap natin ang walang hanggang biyaya. Subalit, kung tatanungin po natin, mga magulang ko at mga kapatid, na sa ating pagiging tinatakan, tunay nga po ba nating nagagampanan ang ating mga tungkulin, ang ating sinumpaan sa ating mahal na ingkong? Na tinanggap natin ang basbas sa anong kadahilanan upang tayo na kanyang mga nabasbasan, natatakan ng Diyos Espiritu Santo, ay tunay na maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kalooban. Ng tao ay lubusang magbago at sumunod sa kautusan ng Diyos. Kaya't marami po ngayon ang nagaganap sa ating mundo, sapagkat karamihan po sa atin na mga nilikha sa mundong ito ay hindi pa po nakababatid sa tunay na kaganapan ng Espiritu Santo. Kaya't anong winika ng mahal na ingkong sa bibig mismo
na ginamit niyang katawang buhay ang Santa Maria Virginia, iikutin ko ang buong daigdig upang isabog ko ang aking biyaya sa sangkatauhan. Ngayon, iisipin natin, ang balang na luklukan ay lumisan na, kinuha na ng ating Ama sa langit. Subalit, hindi natin batid kung sino yung nagsalita nung kanyang winika na iikutin ko ang buong daigdig upang isabog ko ang aking biyaya. Sa ating kaisipan bilang tao, ang akala natin ang nagwiwika ang mismong banal na luklukan. Hindi natin naisip na ang nagwikang yon ay ang mahal na ingkong, ang Diyos ng Israel, na Espiritu, walang kamatayan, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Kaya't mga magulang ko at mga kapatid, hindi lamang basta pinakikinggan natin ang mensahe ng mahal na ingkong. Kung hindi papag-aralan po natin ito, himay-mayin natin po ito, na ang kanyang pangako ay tunay na makatotohanan, na hindi niya po tayo kailanman kinalilimutan. Kaya't ang pangako niyang ito ay tutuparin niya, sapagkat siya'y Diyos, hindi siya kailanman nagsisinungaling. Kaya't mga magulang ko at mga kapatid, sa apat na sulok ng mundo, lagi nating bubuksan ang ating puso, pananatilihin nating malinis ang ating mga dungan, ang ating mga kaluluwa, at handa tayong magsisi kung tayo man ay nakagawa ng kasalanan. Sapagkat kung tayo nabubuhay sa kasalanan, kailanman na hindi natin makakamit ang tunay na kaligtasan. Alam natin kung anong ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay. Huwag nating sabihin, hindi ako nakikita ng Diyos, gagawin ko na lahat ang nais ko. Kaya dyan pumapasok ang tinatawag nating kalayaan. Patuloy tayong nalulublob sa kasalanan na hindi natin namamalayan na tayo pala ay unti-unti nang lumalayo sa grasya ng ating mahal na ingkong. Kaya't mga magulang ko at mga kapatid, naway ang ebanghelyong ito na ating narinig sa Santa Misang ito ay magsilbing aral, gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya't saan man tayo pumalaot sa mundong ito, dala natin ang selyo ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong. At hindi tayo dapat matakot, sapagkat kasama natin ang laksalaksang mga anghel, ang mga banal, ang mga buntala, at ang lahat ng yan ay tutulong sa ating pagganap upang tayo ay magtagumpay. At kung tayo ay magtagumpay, ay makakasama natin ang mahal na ingkong sa buhay na walang hanggan. Ave Maria Purissima, Simpicado concebido. Ave Maria Purissima, Simpicado concebido. Ave Maria Purissima. Simpicado concebido. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ng ating mahal na Ina. Amen. Tatayo po ang lahat upang ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa mahalin ko bilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at hindi nakikita. Ang Diyos ng Israel na nagpatawag na ako'y si ako nga, luwalhatiin sa mga gulo-gulo ng mga dagat sa silanganan. Sumasampalataya rin ako sa Panginoong Jesucristo, na buktong na anak ng Diyos, nagkatawang tao mula sa salita, at dalang ng Espiritu Santo, na pinanganak ni Maria Santisima, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, tumatay ng libing, at nanawag sa mga ibaw. Nang may 3 araw, siya'y nabuhay na muli, umakyat sa langit, at umupo sa kanan ng Ama. Hinihiling sa Ama na susubuin ang Espiritu ng katotohanan bilang mga anil, upang makipaglahan sa mga tao at sabihin ng katotohanan. Sumasampalataya rin ako sa hinilang Santa Maria Virginia bilang banal na lulugan ng Santisima Trinidad,
at ipinalagang katawang buhay ni Maria Santissima. Sumasampalataya din ako na may Diyosina, na pinagkalooban ng isang katawang buhay, namatay at umakyat sa langit, ang Espiritu ni Maria Santissima, at lumuklok sa trono na laan para sa itatlong persona ng Santissima Trinidad, sa pagitan ng Ama at ng Anak, at kinaroonan bilang Reyna ng langit at lupa, at Diyosina, at siya'y nagbalik sa pamamagitan ng isang batang kamamatay lang, ayon sa kahilingan ng Ina. Sumasampalataya rin ako na mga milagro sa simbahan makatawan sa tatlong persona ng Diyos, Santissima Trinidad, ay maging gabayan ng lahat ng mga mananampalataya upang makamit ang ang buhay na walang hanggan hanggan at makasama sa sa bagong bagong langit langit at at lupa na kung saan wala ng luha at mga bigati. Amen. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon at hilingin nating patuloy tayong bigyan ng buhay at pagpapala ng kabanalan. Bilang kanyang sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, bigyan mo nawa ang aming panalangin. Para sa ating pinakamamahal at iginagalang na Mama, Santa Maria Virginia, ang banal na luklukan ng Santissima Trinidad, manalangin po tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa kasintahang babae ng Espiritu ng Diyos, na siyang naglihi at nagluwal muli kay Emmanuel, ayon sa aklat ng Pahayag 12:5, at naging hudyat sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga pinagpala at sambayanan ng tatlong persona ng Diyos, manatili nawa sa buhay kabanalan upang makasama sila sa bagong Jerusalem, sa bagong langit at lupa, at hangaring makapasok sa siyudad ng Diyos na itatanghal at kikilalanin sa buong daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng mga bansa, lalo't higit ang ating inang bansang maharlika, ang Pilipinas, na kung saan ibinaba ang bagong Jerusalem mula sa Diyos, naway maglingkod ng tapat at magsumikap ng mapangalagaan ng kapayapaan at dignidad ng mga mamamayan, maibago ng kaugaliang makatao, makakalikasan at makadiyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng iba't ibang simbahang tatag ng tao, naway maunawaan nila ang mga ministeryo ng tatlong persona ng Diyos, upang ang mga mananampalataya ay magabayan sa tamang landas ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga buntala at iba pang nilalang na di nakikita, na kasamang niluluwalhati at kaisa natin sa pagkilala sa tatlong persona ng Diyos, na may pagsanggalang tayo sa tuwina, hilingin din natin turuan tayo sa pagpapahalaga at pagbuong muli ng yamang kalikasan na siyang magbabalik sa kagandahan ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa ating lahat na narito ngayon, na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito, na bukas ang palad at puso para sa layunin ng tatlong persona ng Diyos, hilingin natin na sa tuwin ay dumaloy ang mga pagpapala at magpasalamat lagi sa mga biyayang nakamit. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at alipin ng kasalanan, naway matuto silang magsisi para sa kagalingan at kapatawaran.
Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Panalangin para sa kasalukuyang pangyayari at kaganapan, lalo't higit sa lahat ang nagaganap po sa ating mga epidemya at ang mga nagaganap po mga natural disaster, ang pagbaha, pagyanig, pagputok ng bulkan. Hilingin natin sa mahalin ko na magkaroon na po ito ng katahimikan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para po sa ating mga pansariling kahilingan, manalangin po tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Maupo po ang lahat at tunghayan po namin ang pag-aalay. Luwalhatiin ka, aming Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina. Panginoon ng lahat ng nilalang, sapagkat sa inyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inaalay sa inyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao upang maging tinapay na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng tubig at alak na ito, pinabanal ng Diyos, naway mabahaginan tayo ng kanilang kabanalan, yayamang nakikisa sila sa sangkatauhan. Luwalhatiin ka, aming Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina, Panginoon ng lahat ng nilalang, sapagkat sa inyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na iniaalay sa inyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang maging inumin ng aming kaluluwa. Luwalhatiin at ipagtangal ng Diyos magpakilanman. Buong kababaang loob at pagsamo na tanggapin ninyo po kami, Panginoon, at mga alay na ito upang marapat sa pagdiriwang na ito. Sa pinusin mo po upang maging matapat ng pag-aalay. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina na makapangyarihan. Tanggapin niyo po, Panginoon, itong aming sakripisyo at naway maging kalugod-lugod sa inyo. Tumayo po ang lahat at dinggin ang panalangin sa mga handog. Manalangin tayo. Mahal naming Diyos na makapangyarihan, kayo po ang pinagbubuhatan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala.
dito sa daigdig. Ipagkaloob niyo pong pabanalin ang pag-aalay na ito sa kapakinabangan ng aming katawan at kaluluwa. Ama naming lumikha, pinagkamit mo po kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya sa iyong sambayanan ay iyong pagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Marapatin niyo pong ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina, ang simbahang kumakatawan sa inyo bilang tatlong persona ng Diyos, ay maging instrumento ng maraming patutuo sa mga tao sa pamamagitan ng mga sakramentong inyong kaloob. Hinihiling namin ang lahat ng ito alang-alang sa mahal ningkong ang Diyos Ama sa kaniyang bagong pangalan, kasama ang Diyos Anak at mahal na Ina na maghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaatin ang Panginoon, Amen. isipin natin at mahalin ang Diyos. Iniisip namin sila at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Marapat at matuwid na sila'y pasalamatan. Mahal na ingkong naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat at matuwid na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw po ang liwanag at gabay ng sambayanan, kasama ng Diyos Anak at mahal na Ina. Kayo po ang nagtataguyod sa lahat, at sa maraming paraan ay pinapatnubayan niyo po kaming sambayanan. Kayo po ang laging kapiling namin upang sa lahat ng oras ay sundin, sambahin at mahalin. Kayo po ang bukal at daluyan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na sa aming pinagkaloob. Kayo po ang aming pinasasalamatan sa mga biyayang nakamit, tulad ng mga biyayang pinagkaloob ng Diyos Anak at Diyos Ina. Kaya't ang lahat ng mga anghel, banal, mga buntala, at mga nilalang, nakikita at di nakikita, nakasamang naluwalhati sa langit man at sa lupa, kaysa ang aming mga tatak na banal na espiritu, na aming pinagkaloob at nagsiawit at nagpuri sa inyong walang humpay, kami nagbubunyi sa inyong kalwalhatian. Aming Diyos, Panginoong Diyos na makapangyarihan,